His Dark Secret. Si Lucas ay isang tipo ng lalaking hindi mo magugustuhan. Hindi niya kailanman pinapabango ang kanyang mga sinasabi para lamang makuha ang loob ng mga babae. Siya ay tapat at prangka na siyang ikinaiba niya sa mga nakilala kong mga lalaki. Kahit na siya ay hindi katalinuhan at hindi kailanman nagibabaw sa lahat ng asignatura, meron siyang sariling pananaw sa buhay na siyang mas nakakaakit kaysa sa ibang mga lalaki. Mga lalaki na ang tanging kakayanan lamang ay ang magbitaw ng matatamis na pick-up lines at kunin ang loob ng mga babae na para bang laro lamang ito ng damdamin. Matalino si Lucas sa sarili niyang pamamaraan. Siya ay isang lalaking puno ng mga salita ng karunungan na tunay na kumuha ng aking atensyon. Ngunit sa kasamaang palad, ang aking mga kaibigan ay hindi makita kung ano ang nakikita ko sa kanya. Lumalabas pa ba kayo ng kawawang lalaking iyon? Mga salitang binigkas ni na Irish at Rihanna nang malaman nila na nakikipagkita ako kay Lucas. Ako'y napabuntong hininga at tumango. Ay, oo, sa katunayan, 2 buwan na ang nakalipas nang magsimula kami magkita ng patago. Ang isa kong kaibigan na si Rihanna ay namataas ang kilay. Seryoso? Si Lucas? Hindi nga yun nag-aaral lang mabuti dahil mukhang hindi seryoso sa pag-aaral. Tapos ngayon, umaasa kang siseryosohin ka niya? Umiling siya at nabamuntong hininga. Tigilan mo ng pakikipagkita dyan, sis. Bigla akong nakaramdam ng bigat sa aking dibdib. Mabuting tao siya, Rihanna. Sa 2 buwan na relasyon namin, mas nakilala ko siya ng maigi at hindi siya ganoon kasama sa tingin niyo. Maniwala ka rin sa amin, Brianna. Please, kahit ngayon lang. Sa amin ka naman makinig. Taos-pusong sambit ni Irish. Hindi makabuti si Lucas sa'yo. Nag-aalala lang kami sa'yo, Bri. Ayaw namin masaktan ka dahil sa lalaking iyon. Pero, hindi naman siya ganoon. Huwag mong sabihin na mas pipiliin mo ang lalaking iyon kaysa sa amin. Giit ni Liana na dahilan upang biglang manigas ang aking katawan. Kailangan ko ba talagang pumili? Hinimas ko ang aking mga palad. Gumawa ng init sa pagitan ng mga ito upang maiwasan ang aking mga kamay mula sa pagyayelo. Malakas ang kabog ng puso ko sa buong oras na iyon at nadama ko na kahit papano'y nasasaktan ito habang iniisip kung ano ang mangyayari sa amin ni Lucas pagkatapos ng araw na ito. Reality sucks, di ba? Sa bawat punto ng ating buhay, palaging may isang tao na kailangan umalis. Laging may kailangang umalis at nakakalungkot dahil ako ang mga giging taong iyon. Kakadate lang natin kahapon na, mismo naman agad ako. Biro niya pagkatapos umupo sa tapat ng mesa habang nakangiti. Napangiwi ako. Kapal ha? Natawa naman siya. Joke lang, ipinatong niya ang kanyang baba sa kanyang mga kamay. Pa-cute na nakatingin sa akin. So, saan mo gusto mamasyal? Umiling ako. Hindi ako nakipagkita para dyan. Sumalubong ang kanyang kilay sa pagkalito. Ha? Di para saan? Kinagat ko ang ibabang bahagi ng aking labi. Wala siyang kaalam-alam at pakiramdam ko ang sama-sama ko sa pagpaplano ng isang bagay na maaaring makasakit sa kanya. Napabuntong hininga ako ng malalim. Ay, tapusin na natin ito. Ano? Hindi mo ba ako naririnig? Tanong ko. Sabi ko, tigilan na natin to. Ayoko na. Bri, nagbibiro ka, diba? Bawiin mo yan. Seryoso ako, Lucas. Baby naman, pag-usapan natin to. Sinubukan niyang magmakaawa sa harap ko. Pinigilan niya akong umalis, pero nagpasya ako na lahat ng ito'y tapos na. Kahit labag ito sa kalooban ko, gagawin ko pa rin. Kasi ito ang sa tingin ko ay tamang gawin. Hindi naman kasi lahat ng oras ay puso lagi ang ginagamit. Laging pag-iisip muna ang dapat unahin bago ang iba. Pero sinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ako nasasaktan. Sa buong oras na nag-uusap kami, pinipilit kong huwag mabasag ang boses ko. Ginagawa ko ang lahat upang hindi umiyak sa harap niya. Napakahirap na magpanggap na wala na akong pakialam sa kanya. Pero ang totoo, sa loob ko ay nais kong bawiin ang lahat ng masasakit na salitang binitawan ko sa kanya. Humingi ng tawad at yakapin na lamang siya ng mahigpit. Pero alam ko kung ano ang mas mahalaga at alam din ito ng mga kaibigan ko. Please, wag mo naman gawin ito. I'm sorry, baby. Kinakailangan kong bitawan ka upang hindi mawala sa akin ng mga kaibigan ko. Tama ba talaga ang naging desisyon ko? Tama ba na iniwan ko siya? Kung totoong tama ang ginawa ko, bakit ako nasasaktan?
Bakit hindi ako masaya? Rihanna, Irish, hindi ko na kaya ito. Pag-amin ko sa kanila, habang tumutulo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. Gusto ko na makipag-ayos sa kanya. Ayoko na ganito kami. Bakit hindi niyo na lang kami bigyan ng pagkakataon? Isang linggo na ang nakalipas, mula nang putulin ko ang lahat ng mga connection ko sa pagitan namin ni Lucas. Ngunit hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Iniwan ko ang lalaking minamahal ko dahil lamang hiniling ito ng mga kaibigan ko. At kinaiinisan ko ang sarili ko sa ginawang iyon. Pakiramdam ko, dapat kong sundin ang mga gusto nila kasi kung hindi, madidisappoint ko na naman sila uli. Ayaw namin kay Lucas para sa iyo at para lamang ito sa ikabubuti mo, Brianna. Ang gusto lang namin ay huwag kang masaktan sa kanya. Hindi ba ako nasasaktan ngayon sa gusto niyong mangyari? Iyak ko, na para bang lahat ng emosyong itinatago ko ay umabot na sa ruro. Napatahimik sila sa sinabi kong iyon. Pinunasan ko ang mga luha ko. Hindi ba ako nasasaktan ngayong pinapapili ninyo ako? Fuck it, Rihanna. Mahal ko yung tao. Suportan nyo na lang ang kailangan ko. Bakit parang hirap-hirap namang ibigay nyo sa akin iyon? Bray, sabi ni Irish. Ipinatong niya ang kanyang dalawang kamay sa balikat ko at direktang tumingin sa aking mga mata. Hindi siya makakabuti sa'yo. Umiling ako at bahagyang lumayo sa kanila. Akala ko maintindihan nila ako. Pero nagkamali ako. Mabait si Lucas. Hindi mo alam kung gaano siya kabait, Irish. Hindi nyo maintindihan yun. Kasi hindi naman kayong nakakausap niya lagi. At hindi naman kayo ang nagmamahal sa kanya. Brianna, hindi mo rin kami maiintindihan. Baka sa boses ni Yana ang labis na pag-aalala. E di sabihin nyo sa akin. Siya ay napabuntong hininga. Ay, kilala namin si Lucas. Bago pa man kayo magkakilala. At kung papayagan ka namin na makipagrelasyon sa lalaki iyon, ang lahat ng nangyari dati ay posibleng mangyari ulit. Iyon ang iniiwasan namin mangyari ni Irish. Ano ang ibig mong sabihin? Si Angelica, ang dating girlfriend ni Lucas. Bray, kaibigan namin noon si Angelica. Bago ka pa namin naging kaibigan. Sorry kung nagduda ako sa'yo. Sorry kung nagduda ako sa atin. Iyon ang mga unang salitang nasabi ko sa kanya na makipagkita ako sa kanya sa park. Hapon na ng mga oras na iyon at iilan lang din ang tao sa lugar na iyon. Ang lumipas na 2 linggong walang pagkikita ay naging dahilan upang labis ko siyang mamiss. Paano ko ba siya natiis? Shh! It's okay, sabi niya, habang hinahaplos ng kanyang mga kamay ang mukha ko at hinahalikan ako sa noo. Naintindihan ko kung ano ang ginawa mo, pero hindi ibig sabihin na hindi ako nasaktan sa mga sinabi mo. Habang napabuntong hininga, hinawi niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga palad. Nakita ko sa kanyang mga mata ang bakas na sakit na inaidulot ko. Bago pa man siya tumingin sa malayo, pinaghirapan kong kunin ang loob at tiwala mo, Brianna, tapos mawawala na ng parang bula dahil lang sa mga kaibigan mo. Kita sa kanyang muka na labis siyang nasaktan. Napaka-unfair naman nun. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Bumigat ang pakiramdam ng puso ko habang unti-unti akong kinakain ng konsensya ko. I'm sorry. Okay lang. Ang mahalaga ngayon, ayos na tayo, di ba? Kitang-kita ang pag-asa sa kanyang mga mata. Niyakap niya ako bago pa man ako nakasagot. Mahal kita, Brianna. Tumibok ang dibdib ko. I love you too, Lucas. At mas lalo ko siyang niyakap ng mahigpit habang may luhang umaagos mula sa mga mata ko. Pero, nag-crack ang boses ko. Pero, ayokong mawala ang mga kaibigan ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Tinanggal ko ang pagyakap ko sa kanya at lumayo. Nadurog ang puso ko nang masaksihan ko kung paanong biglang nabalot ng sakit ang ekspresyon sa kanyang muka. Kinagat ko ang ibabang labi ko. So, mas pipiliin mo akong mawala? Tanong niya habang nasasaktan. Napasinghot ako at napatingin sa aking mga paa. Iniiwasan ko ang kanyang tingin. Bago pa man ako makasagot muli, isang malakas na siren ang naibabaw sa kapaligiran at sa buong park. Makalipas ang ilang minuto, isang kotse ng pulis ang lumitaw sa kalsada. Tumingin siya sa akin habang napapaisip. Oo, mas pipiliin kong mawala ka sa akin, bulong ko. Habang pinagmamasdan ko si Lucas na dahan-dahang pinupusasan ng mga pulis. Tumibok ang puso ko. Baby, ano ito?
Hinawakan ko ang kanyang mukha at binigyan siya ng isang halik. Sorry, Lucas. Mahal kita. Pero hindi ako pwede makipagrelasyon sa isang kriminal. Alam ko nagbago ka na. Pero ito ang kahihinatnan ng panggagahasa mo kay Angelica. Baka sa ekspresyon ng kanyang mukha, ang pag-amin niya sa kanyang pagkakasala. Sorry, Bri. Sorry kung itinago ko. Isang luha ang tumaloy sa pisngi ko. Sorry din, Lucas. Hindi na kita kaya pang ipaglaban. Tama nga sila. Pero kahit na nakagawa siya ng immoral na gawain, kahit na siya ay isa ng immoral na nilalang sa paningin ng lahat, nananatili pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya.